Huwag niyong i-search si Mabilis Cash sa iOS. Kasi kamakailang lang, hindi na siya available at hindi na siya ma-update. Pag sinerch niyo si Mabilis Cash, baka yung lumabas is si Mabilis Pera na credit peso. Well, yung loan app na to, sabi nagpapahiram daw ng 75,000 pesos. Maximum loan offer. And financial... Ano naman sila yung mga awkward na mga sentence construction. Ano ba yan? No need for guarantor, fast loan disbursement speed, real name authentication. Okay, fine. So, ito yung logo niya. So, kung meron kayong mga nakikita mga ads, kasi lumalabas po siya sa Messenger, tsaka sa Facebook, just in case may makita kayong ads, huwag niyo munang i-download yung loan app na to kasi sinubukan ko siya. Pagkatapos yung makita, yung mga screenshots ko dito, saka kayo mag-decide kung okay siya para sa inyo. So, panoorin niyo na lang yung video na to. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original utang queen. Yung mga loan apps guys na lumalabas sa iOS. Isa na to si Mabilis Pera. I think dati ko na itong na-encounter na wala. Bumalik, iba yung logo. Promising. Kung pagbabasihan mo lang yung screenshots niya dun sa iOS ha, huwag nyo munang i-download. Bago pa kayo dito sa channel ko, please consider subscribing because I silip-silip mga ganitong mga loan apps para mabigyan ko kayo ng tamang expectation sa mga to. This video obviously is not sponsored. It's based on my personal experience. Dinownload ko yung loan app para masilip. Duh. So yun nga, yung ating topic ay si Mabilis Pera. Sabi pa nung isa na nagbigay sa kanya ng stars as cash. Yun lang. Kayo kagad maniwala dyan ha. Ang dami niyong sinasabing magaganda sa iOS. Pero syempre, kung yun lang yung pagbabasin mo, maiinganyo ka. Yun nga, sinubukan ko siya para sa inyo mga guys. So, pagkatapos ko i-download yung app, ito yung bumunga. The app ask to track. Sabi ko, no. So, lumalabas na 30,000 pesos. Hindi pala 75 yung maximum niyang pwede ipautang, pero 30,000 pesos. Futuristic yung dating niya ha. Pero ewan ko kung futuristic din yung offer niya. Baka kasing layo ng Mars yung taas ng interest. Pag click ka ng apply, it means na nag-agree ka sa kanyang loan terms, privacy agreement, and doon palagay sa kanyang privacy agreement ha, doon po nakalagay yung kanyang SEC registration number. Ewan ko bakit wala po siya sa list of recorded online lending platforms. Kung ako lang yung masusunod ha, hindi po ako basta-basta magda-download ng loan app na wala sa list of recorded online lending platforms ni SEC. Pero kung hindi pa rin kayo convinced, sige, magpatuloy tayo. Hihingin po niya yung location mo. Siyempre, kailangan mo mag-agree para makapagpatuloy. Ayan, 30,000. Napaka-futuristic ng dating niya, guys, ha? Pero baka kasing layo ni Mars o baka ni Pluto yung laki ng kanyang interest. So, next page, 30,000. Interest rate daw is 0.05. Yan na naman sila. 121 days daw. And then, yon lumabas yung mga IDs na hihingin niya sa'yo. Ito po, looks familiar. Driving license, UMID, passport, national ID, TIN, health card, postal ID, BRC. At first, akala ko yung OTP ay manggagaling sa kay Hinance. Pero guys, alam niyo kung saan nagaling yung, sorry na lang sa yung talagang totoong may-ari ng pangalan. Basta, dito nang galing yung OTP. Kalokas. Magtitiwala mo kayo pag ganon? Or yung pag-ibig, voter ID, bibigyan nyo ba yung mga ID information nyo sa ganyang loan app? Anyways, magpatuloy tayo. Bibigyan nyo po yung instructions sa pag-capture ng ID. Pwede mong kunin sa cellphone mo or pwede mong actual na picturean. Pagkatapos kasi, pag na-picturean mo yung ID mo, makaka-capture niya po yung information. And then magsi-selfie ka, ganon. May mga information po siyang hihingin sa'yo. Like, you know the drill. Alam nyo na kung anong mga information to. At syempre, kahit sabihin mong unemployed ka, hihingi nyo pa rin yung address ng company, yung telephone number, stuff like that. So, kaloko ka siya. Blue na blue, futuristic, ewan ko na lang. Basta, yung hihingi niyang contact information, syempre kailangan na piliin nyo mabuti kung sino yung ilalagay nyo doon. Pero yung ayaw ko dito is, hihingi niya po yung access sa contacts. So, bibigyan ka pa niya ng option na pipili ka ng isa, pero gusto niyo naman pala full access. Ano ba yan? Ayun mga guys, piliin na mabuti kung sino, pero mag-ingat na lang sa loan app na to kasi hiningin niyo yung full access sa mga contacts niyo. So, is it worth it? So, lumabas na yung offer na 2,000 pesos. Yun yung naging offer niya ha, from 75, naging 30, ngayon naging 2,000. Lumalabas na yung nag-offer pala ay si Speed Peso. Familiar yung mga loan apps na to.
Tapos, hindi mo buong matatanggap yung 2,000 na yan kasi kakaltas po siya ng 800. So, yung matatanggap mo na lang is 1,200. May pa 2 payments pa siya, pero lumalabas pa rin 7 days. Akala ko August 1. Binaliktad niya yung month tsaka yung day. Yung pala 1 or January 8. So, 7 days. 1,980 and may pa 20 pesos pa siyang second payment. Para lang masabi na long term siya. Ano ba yan? Parang niloloko tayo, no? So, yung loan app na to, meron siyang cancellation option. As usual. Mukhang familiar. Pero, I don't know kung nakaka-cancel nga or nadidelete yung account natin. Kaya, I really wish pinanood nyo yung buong video para may heads up kayo kung okay to o hindi So, ayun guys, Speed Peso pala yung mag-o-offer. Pero yung pangalan ng loan app is Mabilis Pera. Ano ba? Tapos yung OTP, dapat mas maganda na kung si Mabilis Pera yung provider, dapat yung OTP magagaling din kay Mabilis Pera at tapos yung loan magagaling din kay Mabilis Pera pero yung lumalabas hindi. So, sino ba talaga yung nagpapahiram sa atin dito? At kung sakali may problema, sino ba yung irereklamo natin? Kasi yan yung reason kung bakit dapat inaalam natin kung sino yung company na nagpapatakbo sa loan app at kung talaga bang SEC registered sila para alam natin kung sino yung irereklamo natin kung sakali may problema. So, ito po yung mapapala nyo kung ina-download nyo at sasabitan ng information si Mabilis Pera na yung pala si Speed Peso. Ewan ko, nakakalito siya guys. So, nasa inyo yan kung papatuloy nyo o hindi. Pero, para sa akin kung ako lang masusunod, syempre, kalokohan yung loan app na to. Ba't naman ako magbibigay ng information sa loan app na ang laki palang kinakaltas? So, para sa akin, hindi magaganda yung ganitong mga offer. So, ang tanong, meron bang loan app na pwedeng lapitan? Kasi, di ba, X to si Mabilis Peso Siyempre, meron. And you can find my suggested, not promoted, my suggested because kayo pa rin yung magdi-decide yan kung okay to para sa inyo kasi kayo yung nagbabudget. You can find my suggested legit na mga loan apps in this playlist here. Kasi baka doon mo makita yung loan app na para sa inyo. Basta wag to si Speed Peso. Kung ako lang yung masusunod. Yun lang guys for today's video. I hope meron kayong natutunan. At kung hindi pa kayo subscribe, be sure to subscribe to this channel. And let me know what you think. Kung meron kayong mga loan apps gusto mo i-suggest, please comment below. And I'll see you on my next vlog.